Hello guys, good morning. Ang iyong nakikita ay ang tinatawag nating spin dryer shock absorber. Bali, ganito siya. Kung makikita nyo, may iba't ibang size ang kanyang mounting. May small gap at big gap. Ibig sabihin yan guys, ang distansya ng bawat mounting. Diyan nakalagay ang ating spin dryer motor. Ngayon, isishare ko lang sa inyo kung paano ang remedyo kapag ang dryer motor natin, ang mounting ay malayo ang gap at ang shock absorber naman natin ay malapit ang gap. Katulad nito guys, malayo yung gap ng dryer motor natin sa kanyang mounting. Kung yung makikita, yan ang gap ng ating shock absorber. At ito naman ang gap ng ating dryer motor. Dapat yan ay papasok yan yung nakausli na plastic dyan sa butas ng ating dryer motor. Sa pagkakataon na to ay hindi yan papasok dahil nga sa maliit itong shock absorber natin. Ang remedy ko dyan ay bubutasan yung tapat ng pin ng ating shock absorber para sumalpak ang ating dryer motor. So yan na guys, tinandaan ko na kung saan ang bubutasan natin. Sa pagbutas nito, gagamit lang tayo ng 1/8 na drill bit at pagkatapos ay gagamitan natin ng 6mm na drill bit. So, yan na guys, nabutasan na lahat.
Yan ngayon ay isasalpag na natin. So, yan na ngayon guys ang gawa natin. Ganun lang ang pag-remedyo niyan pag hindi sumasalpak ang ating mga shock absorber. Minsan ang iba niyan ay pinuputulan na lang. Yan po pag pinutol, wala nang suporta yung screw natin. Yan magiging dahilan na madidisalign yung ating dryer basket. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea patungkol sa dryer motor na hindi sumasalpak sa shock absorber.